Kapag narinig mo ang salitang unano, ano ang unang pumapasok sa iyong isipan? Ang achondroplasia ang pinakakaraniwang dahilan ng dwarfism o pagiging pandak o unano, kung saan sobrang ikli ng paglago ng buto ng mga braso at binti ng isang tao. Hindi ito isang katatawanan, ngunit isang medikal na kondisyon na dinaranas ng marami sa atin. Sa katunayan, nangyayari ito sa kada 20,000 hanggang 30,000 na panganganak. Kaya naman hindi na bago sa atin na makakita ng mga taong may achondroplasia. Kahit sa showbiz man yan o sa pang-araw-araw natin na buhay. Maaaring mamana ang kondisyon na ito mula sa mga magulang. Ngunit mas karaniwan na nangyayari ito ng likas bago pa man ipanganak ang bata. Sa panahon ngayon, may mga misconception at discrimination pa rin sa mga taong may achondroplasia dahil sa kanilang mga katangian. Kaya naman napakahalaga na atin munang maunawaan ang kanilang mga pinagdadaanan nang sa gayon ay makita natin sila sa ibang liwanag. Kung susuriin natin ang pinagmumula ng achondroplasia, ay mahalagang tandaan na hindi ito dahil sa maling gawa, maling pagkain o anumang paniniwalang nakaugat sa pamahiin. Ang pangunahing dahilan nito ay isang mutasyon sa FGFR3 gene, isang gene na responsable sa regulasyon ng paglago ng ating mga buto. Kung kaya't kapag nagkaroon ng pagbabago sa gene na ito, ay nagiging sobrang aktibo ng FGFR3 at napipigilan nito ang normal na pag-extend o paglago ng ating mga buto, partikular na sa mga braso at binti. Kung kaya't dahil dito, mas maiksi yung mga nagiging buto kumpara sa karaniwang inaasahan. Maaaring mamana ang mutasyong ito mula sa magulang na may achondroplasia. Sa katunayan, mayroong 50-50 na tsansa na may pasa ng isang magulang na may ganitong kondisyon ang mutasyon sa kanyang supling o anak. Ngunit, mas madalas ay nangyayari ito kahit normal ang genes ng parehong magulang. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na de novo mutation, kung saan kusang nagaganap ang mutasyon habang nabubuo pa lamang ang embryo sa sinapupunan. Ayon sa mga pag-aaral at estadistika, humigit kumulang 80 bahagdan ng lahat ng kaso ng achondroplasia ang hindi namana kundi biglaang nangyari. Ibig sabihin, karamihan sa mga batang nagkakaroon nito ay ipinapanganak sa mga magulang na walang anumang senyales ng kondisyon. Dahil dito ay lalong nagiging mahalaga na maunawaan natin na ang achondroplasia ay hindi kasalanan ng sinuman, kundi isang natural na pagbabago sa genetic code na maaaring mangyari sa kahit sinuman. At ito naman ang ilang palatandaan o sintomas na madalas makita sa mga taong may ganitong kondisyon. Ang kanilang tangkad ay karaniwang umaabot lamang sa humigit kumulang 4 na talampakan. Mas malaki ang kanilang mga ulo kumpara sa normal, samantalang mas maikli naman ang kanilang mga braso at hita. Mapapansin din ang kurba sa ibabang bahagi ng kanilang gulugod o spine, na tinatawag na lordosis. Dagdag pa rito, maaari rin itong magdulot ng pangmatagalang problema tulad ng pananakit ng likod at hita, mas malalang pagkurba ng gulugod, labis na timbang obesity, at ilang kondisyon sa utak dahil sa pag-ipon ng likido. Kadalasan, hindi agad nalalaman ang kondisyong ito bago ipanganak ang bata. Pero minsan, maaaring makita sa ultrasound ang posibilidad ng ganitong kondisyon kapag napansin na mas maiksi ang mga braso at hita ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Ang mga nabanggit na palatandaan at simptomas ay maaaring makita gamit lamang ating mga mata o sa pamamagitan ng X-ray, physical examination, MRI o CT scan. Kung gusto naman ng pamilya na mas makasiguro, maaari silang sumailalim sa genetic testing upang makumpirma kung tama ang nakita sa ultrasound sa pamamagitan ng pagtukoy kung mayroon nga ang nasabing mutation sa gene. Sa kalungkutan, walang lunas o gamot laban sa sakit na ito. Subalit,
maaari pa ring agapan ang mga sintomas at ang mga komplikasyon na dulot nito. Para sa mga mag-asawa na mayroong family history ng achondroplasia at planong mag-anak, makakatulong ang pagpapagenetic screening at pagpapagenetic counseling upang maagang matuklasan kung ang inyong mga anak ay maaaring magkaroon rin ng achondroplasia sa hinaharap. Mayroong mga gamot, kagaya ng vosoritide, na nakakatulong sa pagtangkad ng mga batang may achondroplasia. Subalit, kailangang intindihin na ang gamot na ito ay hindi makakapigil sa sakit mismo. Ang epekto ng achondroplasia sa pagtaas ng timbang ay maaari ring maagapan ng ehersisyo at balansing pagkain. Subalit, sa linyang ito, huwag masyadong pilitin ang sarili dahil ang labis na matinding aktibidad ay maaaring makapagpalala rin ng inyong kondisyon. Dagdag pa rito, ang ibang mga pisikal na kondisyon gaya ng pagkakuba o lordosis ay maaaring maagapan ng therapy at ng mga operasyon. Sa kabuuan, ang achondroplasia ay isang sakit na nakakabahala dahil sa mga developmental at pisikal na epekto nito. Nakakatuwa man isipin ang mga unanong minsan nagpasaya sa atin sa telebisyon at sa media, ang usapin ukol dito ay seryoso at isang isyong medikal na dapat pagtuunan ng pansin. Maraming salamat.